every day. Hindi ko alam kung ano uunahin ko, kung longganisa ba, okra. I see you try to be cool, but it's not you. Or toy ko talaga to. Alam niyo yung kapag nagkakaroon ako ng anxiety. Watching from afar, wishing upon a star. Bang si Kuya, iniwan namin niya. Trying to open up your eyes, stepping wide shut. Napaso ako, ang init naman pala. Bakit nung lagay na pa? Change your mind about me. I gotta make you see me fit perfectly, like it's meant to be, so desperately. So just follow me, 'cause I've got the key. Let's unlock our hearts and find out what's inside it. Could be anything, a good thing. So let's change your mind. Magandang araw at ngayon ay pupunta tayo sa isang lugar na malayo sa klima ng Atok, Benguet. At gusto ko muna ngayon mainitan kasi nung mga nakaraan talaga namang alam nyo ba, nanuot talaga yung lamig sa aking katawan at gusto ko ngayon ma-refresh ba. Pero sa mga hindi pa nakakapanood ng aking Atok Benguet series, 3 po yun. Isa sa Stellar, sa Golden Sunrise, at sa Winter Pills. Sana mabisita nyo yung aking mga vlog doon. At ikakatuwa ko po talaga yun. Ngayon gusto ko talagang mainitan ba at maramdaman ko yung init ng araw at hangin. Kaya naman tayo ay papunta ngayon ng Pangasinan, ang aking hometown. Hindi ko talaga pwedeng tanggalin sa bucket list ko ang Pangasinan dahil alam niyo naman na sobrang lapit sa puso ko ng lugar na yon. Hindi lang dahil doon ako nagmula, pero iba pa rin talaga kapag bumabalik-balik ka sa lugar na alam mong panatag yung sarili mo. You remember I asked you to meet in the middle. Now I'm here all alone again. You remember I call you. You were talking in riddles. Now you're lying to me again. You think I'm going crazy, but I'm not missing you. I only miss the illusion you pretended to be. I'm not acting crazy. I just said we're through. Baby, you gave a lot. At nakarating na tayo dito sa Lingayen, Pangasinan. Kung nakikita nyo, nandito ako sa loob ni Umi dahil kanina pagbaba ko, chinecheck ko kung okay ba mag-ground tent. Kaya lang, super daming langgam. Kaya wala akong choice kundi dito ako sa loob ng sasakyan natin matutulog dahil takot ako makagat ng langgam Pero alam nyo ba guys, ramdam na ramdam ko ngayon na medyo nangagat yung init. Pero yung temperature naman normal. Galing lang kasi ako talaga sa malamig kaya naninibago ba ako ulit sa ganitong klima. Pero all goods yun. When I got all the signs, I guess I was Natapos na yung setup natin pero mamaya ko na ipapakita ko anong transformation nung tutulugan natin mamaya.
Pero ngayon, dahil ako'y nagutom sa ating pagsiset up, kanina, along the way, nag-KFC ako pang lunch ko. Kaya naman, siyempre dapat may pang merienda. Hindi, natira ko talaga to kasi nag-fully loaded meal ako. Tapos, hindi ko naman naubos. Kasi parang lumiliit yung ano ko, yung intestine ko. Parang nung mga nakaraan konti-konti lang yung kinakain. Tapos may natira akong mashed potato at saka pancit. Kainin natin yun. Pancits, tapos mashed potato. Tapos kanina humiya ako sa damakmak na gravy. So gusto ko yung, yung gravy ng KFC. Pang ulam na yun. Naalala ko tuloy nung college ako. Dati bumibili lang ako yung pancits na may rice. Tapos bubusan ko lang na maraming gravy. Sold na ako noon. Tapos Coke. All goods yun. Yung mga tipid hacks nung kabataan. Tingnan niyo yung gravy ko. Ang laki. Kain tayo. Hindi pa naman panis yung gravy. At saka kanina ko pa lang naman to binili. Sarap. Namiss ko yung hangin na malapit sa dagat. Tapos yung may mapuno, ganun. Ay, kanina naninibago ko. Pero alam niyo yung pakiramdam na kapag nag-adjust na yung katawan nyo sa klima, nagiging okay din. Ngayon para akong nakabalik sa habitat ko. Ganun. Malutong pa. Sarap. Sarap sana kung may kanin to. Kaya lang nakakaano naman, puro kanin. Lolobo na talaga ako nito. Sarap talaga combo ng chicken tapos mashed potato. Alam niyo ba, pinaka-favorite ko na mashed potato ay sa KFC. Ako, sarap Parang yung luto ba ng nanay ko. Tapos marami ding gravy. Chicken and mashed potato. Sarap. Yung dati nung nag-aaral ako, pag naka-KFC ka shala-shala ka na. Pero ngayon, afford na yung KFC. Sarap sa pa. Last na. Last na pero uubusin ko to. Akin na lang yung bangus ko, na lang yung iba. Yung naka-pro siya yung namin. Sa kanya? Mamaya yung pagbalik, kuya. Yung big boss namin. Big na yan, kuya? Big? Pero hindi naman big. Pero hindi naman siya big. Bangus ni kuya, iniwan namin niya. Kahit naman kunin ko na yun, wala na silang magagawa. Iniwan talaga dito. Guys, iniwan nila yung bangus. Ako nakukuha nito. Punta lang ako talaga ng linggayan para kuhanin yung box. Baka tumalon, tapos bumalik sa Boy, pa ba kayo? Ay, nawala na sila hininga. Wala na sila hininga. Ay, magalaw pa. Para sarap ihawin Pag tinakbo ko kaya ito, habulin ako kay kuya. Balik na natin. Balance. Like an 18-minute relationship. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since
breaking from this misery. Wish that you could see me now that you're gone. 'Cause you need to be alone. But Habang inaantay natin ang sinaing, tuntua ako dito sa bago kong kalan. Kasi infrared na yung ano niya. Tawag dito yung pinaka-apoy niya. So even na yung ano niya, even na yung pinaka-apoy. Kaya parang hindi tayo makakakain ng camper rice ngayon. Ang galing. Kasi tignan nyo guys. Ayan siya oh. Diba, astig. Tapos alam nyo ba kung magkano ko lang nabili yan? Parang 800 plus lang sa Shopee. Lalagay ko yung link dito para naman kung gusto nyo din magkaroon ng pangmalakasan na kalan, makabili din kayo. Pero ang ganda kasi talaga niya. Unlike dun sa nature hike ko na double burner, medyo, kasi parang traditional yung labas ng apoy niya ito talagang even siya, tas nahihina ako. Tingin ko mas makakatipid to sa butane compare yung isa kong kalan. Pag ito nakadami ako ng luto dito, parang ito na lagi yung dadalin ko. Tapos yung double burner ko, gawin na natin siyang antique kasi parang ilang taon ko na rin yun gamit. Gawa na tayo ng ating gravy para sa ating burger steak. Tapos na ang ating mushroom gravy at lagay na natin dito sa ating burger steak. Baka nagtataka kayo bakit madami. Dahil bibigyan ko yung mga anak nila ate doon. Hindi ko naman ito maubos. Magtotow na siya doon sa ref ko. Sarap! Tara guys, kain na tayo. Konti lang ako mag-rice, marami na lang ulam. Tapos yung matitira kong kanin, itatabi ko muna sa loob. Gusto ko lang malamanan yung sikmura ko ngayong gabi. Sarap. At putol. Pero may sariling buhay yung plato ko, gumagalaw. Laki nung pati, oh. Tapos ko tayo mushroom. Yung mushroom, binili ko yung whole kasi parang mas masarap yung buo kaysa yung mga putol-putol. Ganon. Wala, arte ko lang. Pero mas masarap talaga yung mushroom na buo-buo. Tignan nyo guys, tignan nyo. Tignan nyo. Yung dinner natin. Diba? Samahan nyo ako magutom. Ay, ako pala mabubusog kayo, magugutom na naman. Harap! Lalaban to dun sa burger steak na nakasanayan natin, pero parang mas masarap to. Tapos mas malaki yung patty. Mas nabili ko lang Highlands na isang box ay 180. Tapos magkano lang naman yung mushroom na small na pack. Tapos yung gravy magkano lang din, wala pa atang 20 yun. Sarap, tas 4 na. Tapos masishare ko pa to sa mga bata. Sarap. Mas masarap siguro to kung may toasted na garlic. Tapos may asparagus. Sa susunod, ganun gagawin natin. Ayan guys, dahil sa isang mahabang maghapon ay ngayon ay magpapahinga na tayo. Pagkat nakatapos ako nakaligo, ito yung nakakamiss sa pagkakamping ko yung bago matulog makakaligo. Yung mga previous na alis ko talaga sa sobrang lamig hindi ko na nagawang maligo. Pero nakakapaglinis naman ako ng sarili ko noon. Kaya lang kasi, alam nyo yung pakiramdam na hindi mo naman nararamdaman yung lagkit, ganun. Kaya, hindi ba tinatawag ng katawan mo na maligo. Pero ngayon, dahil
naramdaman ko na naman yung init ng hangin. Pero presko ha. Talaga nanibago lang ako sa pagkakaiba ng klima. Pero etong klima dito, saktong-sakto lang talaga siya. Kaya umarte lang talaga ako. Pero yun, nakaligo ako, naging presko naman ako. Tapos, kung nakikita nyo, nandito na tayo sa loob ni Umi. At dito tayo matutulog. Ito yung higaan ko. Tapos si Stitch ko. Tapos ito, alam niyo ba guys, na panalunan ko to sa, sa time zone. And siya, oh. Alam niyo yung hinuhulugan ng token, tapos babagsak yung mga another token, may mga cards, ganun. Naglalaro pa rin ako noon hanggang ngayon. Alam niyo, pampatanggal ko ng stress yung pagta-time zone ko. Tapos ito nakuha ko. Sabi ko, ang dami ko na tickets. Tapos pinalit ko to. Tapos sabi ko, magagamit ko to. Tapos favorite color ko pa, color pink. Kung nakikita nyo guys, first time kong makakatulog dito sa loob ni Umi. Ngayon ba lang ako makakapag-car camp literal ng ganito na komportable kasi yung buong loob ni Umi ay ayan, parang pwede akong magulong-gulong dito. Tapos pakiramdam ko cozy. Tapos alam nyo ba guys yung mga gamit ko, ayan, tingnan nyo, tinambak ko lahat dyan. Tapos sa susunod na gagawin ko, kasi nung kanina, nanibago ako, diba? So that mag-grounded talaga ako. Tapos, sabi ko, pwede palang nakaganito na ayos. Kumbaga, nakatupi na talaga yung mga upuan ni Umi. Tapos, yung mga gamit ko nandun na siya sa space sa gitna. Yung parang legroom nung second row. Igaganito ko na lang yung mga gamit ko. Tapos yung box ko dito. Ayan, tapos eto, pwede tupiin na lang para, alam mo yung pakaramdam na hindi na hindi na masyado magsiset up. Yun talaga yung gusto ko. Kaya nga tayo nagka-camping kasi para mag-relax Tapos yung likpitan, doon ako nahirapan. Kaya ayoko talaga na maraming gamit. Kaya lang kasi, pag kulang ko lang naman yung gamit, makaka-stress din tingin ko dito na lang ako uulo kasi saktong-sakto talaga yung ko dito. Saktong-sakto yung haba ko ba. Buti na lang small ako Kaya naman Tapos eto, i-ready ko lang yung sleeping bag ko just in case na ginawin ba ako mamaya. Pero tingin ko hindi Tapos ang ginawa ko dun sa mga window ni Umi, binuksan ko lang siya ng siguro mga ganyan para takip lang siya nung visor nung window. May pumapasok na hangin. Tapos, dalawang electric fan ko. Isang Gisu Life dito, tapos dito, nandyan lang siya. Tapos, bago ako matulog mamaya, ang gagawin ko, sasaksa ko na siya doon sa power station ko para hindi ba hinto yung yung lamig ba, ganun, yung hangin. Tapos, kanina kasi doon ang daming lamok. Meron akong tong citronella twist. Lagi ako merong baong ganito, pero hindi ko siya masyadong napapakita sa inyo. Ito kasi, smoke free siya. So, hindi ko siya, unlike no mga candle, incense, ganun. Ito, para lang siyang air freshener, pero langhap yung citronella. So, ako kasi, kagating ako ng lamok. Kaya lagi ako may mga ganito. Tapos, meron din akong mga nabibili mga citronella patch. Minsan nilalagay ko siya sa short ko, ganun. Yung sa may likod ba ng short. Para hindi ako dapuan. Tapos, ayun. Nilagay ko na dito kasi baka pumasok yung lamok dahil nga may awang yung yung dito window ko. At least, itong citronella ko, makaka-prevent. Pag naamoy naman ng ng mga lamok, mag-goodbye sila. Alis sila, ganun. Tapos, meron pa akong ginagamit Ito. Sabi ko sa inyo guys, lamukin ako Etong off na spray. Ayoko nung lotion nung off kasi malagkit. Lagkitin nga ako na pakiramdam ko sticky ba. Kaya ang ginagawa ko, itong off spray na lang ginagawa ko. Inaano ko siya sa binti ko. Yun, maarte ako talaga. Tsaka nakakatakot din kasi pagka nagka-dengue ka diba? Minsan, nakakakos pa yung fatal kapag may dengue. Yan naman, syempre, gagawa tayo ng paraan para hindi tayo papakin ng lamok. Parang gusto ko nang humiga. Tapos nilagay ko na dito yung unan ko.
sakto lang. Kasi alam niyo ba guys, ayoko na masyado mataas na unan dahil sa scoliosis ko. Mas gusto ko yung nailalapat ko ng diretso yung likod ko. Tapos medyo mababala yung unan. Pero pag sa bahay, minsan hindi na ako nag-uunan talagang flat para maidiretso ko yung likod ko. Tapos syempre hindi pwedeng wala akong kayakap. Kaya naman si Stitch ang ating dala-dala ngayon. Namiss ko tong ano ko na to, stuffed toy ko na to. Favorite ko to si Stitch. Comfort toy ko talaga to. Alam niyo, kapag nagkakaroon ako ng anxiety or nadadalas yung pagpanic attack ko, yung depression ko, maganyan sabay-sabay sila. Lagi akong merong kailangan na cuddle na stuffed toy. Or kung walang stuffed toy, syempre kasi grown up na tayo. Lalo kapag nasa office, ganon. Yung bag ko, kaya medyo yung malaki-laki yung bag ko. Lagi akong nakaganon sa bag ko. Pagka ganon na yung ano ko, yung postura ko nagpa-panic attack ako or nag-anxiety ako. Nasanay kasi ako na yung kapag inaatake ako, kailangan ko siya i-manage ng sarili ko. Lalo at kapag nasa labas ako. Kasi hindi naman lahat ng tao makakaunawa dun sa kondisyon mo. Diba? Pero nung mga dati ko, yung mga una, yung mga college ako, nung nahihimatay ako, ganyan, mahirap explain yon. Pero ngayon at least, diba, parang yung mental health natin ngayon ay medyo na-address na dito sa Pilipinas at yun ang kinagandahan dahil nauunawaan na yung mga ganong kondisyon. Ayun. Dal ko. Ayun ako, samahan niyo ko, tiga na ako. Ayan, hindi tayo magkukumot kasi alam niyo yun. Gusto ko ramdamin yung lamig. Kanina nung bago ako pumasok, mahangin Kaya ayun. Sobrang cozy dito sa loob ni Umi. Tapos, ito yung, sakto-sakto yung paa ko. Diba? Parang kahit hindi na ako mag-RTT pagka ganito. Mas madali. Tapos, isasalpa ko na lahat ng gamit ko dito kay Umi. Pero nakakamiss din si Bolt, Kailan ko ulit makasama si Bolt. Pero kasi, parang ito, mas madaling i-set up si Bolt kasi yung RTT ko minsan masakit sa likod yung lalo'y hagdan tapos tinutupi, ganyan. Ngayon sa mapakiramdam ko kasi nga naagad-agad ko yung alis-alis ko Ayun, sarap. Pansin nyo guys. Lamig. Sana nararanasan nyo yung mga ganito Tapos ayun, nasa na nararanasan nyo. Diba? Tapos tignan nyo guys, may small ako dito na Jisoo Life. Mamaya kapag medyo uminit, nasana naman wag. Bubuksan natin yan parehas. Pero sa ngayon guys, gusto ko muna na mag-good night sa inyo dahil sobrang haba na naging araw ko. Tapos nagmaneho ako ng pag-aba para lang makauwi dito sa hometown kong Pangasinan. Kaya naman guys ay see you bukas. Huwag mo na bumitaw at good night. Call me wide-eyed, simple-minded. I've been blinded. I'm on a merry-go-round. I got this fever, baby, going through my body. I feel like shaking the ground. Call me lovesick, like I bother. There's no other. I'd beg, borrow and steal. I wanna do right by you. Can't you see I'm hurting the way you make me feel? Oh, 'cause my heart breaks. Oh baby, baby, please, I'm begging on my knees. Won't you listen? My hands shake, a shiver down my spine. It happens every time. Can't you see that my heart takes over? Good morning, every guys. At napahimbing ako ng tulog, kakagising ko lang at alam nyo ba kung anong oras na? 8:00 na ng umaga. Napasarap ako ng tulog. Alam mo yung iba talaga yung feels kapag nasa loob ka ng sasakyan na tutulog kasi
alam mo yung mga nakalak, ganun yung feeling ko kagabi. Nakalak kasi si Umi. Tapos, sobrang lamig dito kagabing mga madaling araw, ganun. Siguro mga around 3 nagising ako kasi, di ba nakabukas yung mga window, may puwang siya. Dapat hindi ako sleeping bag. Nalabas ko tuloy yung sleeping bag ko dahil gininawa ko. Ayun, tapos nagising ako kanina, mga alas 6, ganun. Sabi ko parang ang sarap pa matulog kasi hindi pa naman ganun kainit. Ayun, edi natulog ulit yung ate news. Ngayon lang ako ulit nagising. Inaantay ko na lang yung breakfast nila Ma'am Ay dito sa ice camping site kasi nag-request ako kung pwede akong magpaluto ng agahan ko dahil alam niyo yun, gusto ko talaga matulog ng sobrang aga. Tapos ang gagawin ko mamaya mamaya ako mag-uurong ng aking mga ginamitan na panluto kagabi dahil yung pahinga na gustong gusto ko 8 hours na tulog, yun yung na-achieve ko kagabi. Ay nako, kasi minsan 5 hours hanggang 6 hours na lang yung nagiging tulog natin. Ngayon, achieve, sarap lang para ako na rejuvenate yung aking katawan. Alam nyo, isa sa binabalik-balikan ko dito sa ice camping site yung pagkapayapa at tahimik ng lugar. Tapos, naging kapamilya ko na talaga sila Ma'am Ay, tsaka sila Ate Jackie dito. Kaya kahapon nung dumating ako, dahil wala naman akong pasabi na dadating ako, sabi nila, bakit ngayon lang daw ako nakauwi? Kasi alam nyo naman kung saan ako nagpupunta, tapos busy din sa trabaho. Talaga napalapit sa puso ko sila Ma'am Ay, kaya itong lugar na to ay babalik-balikan ko. Alam mo, ice camping site ay baluarte ni Bonnie RB. Gusto ko pa talagang mamahinga. Tapos gusto ko pakita sa inyo to Ito yung nasa likod ni Umi. Tapos dito naman yung dagat. So walking distance lang yung dagat dito. Sobrang awesome kasi alam niyo naman ako batang dagat ako. Ganon. Gusto ko talaga yung naamoy-amoy ko yung amoy ng alat ng dagat, tapos yung hangin. Although malagkit, kasi part yun nung nung nature ng dagat, malagkit. Pero iba pa rin yung healing niya sa katawan ko. Ganon. Parang pag kaya kong tumagal sa dagat, gano'n kasi nga maligo ako na tao Yung kahit magbabad ako sa dagat, tapos pagtas nun banyos. Tapos alam nyo ba guys, yung tubig dito sa shower at saka sa talagang tabang, ganun. Kaya yun yung hinahanap ko. Kasi minsan, di ba, may napupuntahan tayo ng mga dagat, tapos ang tubig din na panligo galing din sa dagat or may halong salt water. Na kapag pinaligo mo naman din, hindi nga nabula yung, yung shampoo at saka sabon. Kaya itong ice camping site, perfect lang to para sa akin kapag mamamahinga, ganito yung isang mahabang isang mahabang trabaho ang ginawa natin, ganyan. Dito, babalik-balik ako to. Doon baka matsyempohan nyo ako kapag pumunta kayo dito sa ice camping site kasi minsan talaga umuwi ako dito tapos madalas walang vlog, ganun. Uwi ako dito, walang vlog. Kasi nga, feeling ko pamilya ko na sila Ma'am Ay at saka si Ate Jackie, ganun. Yun. Kapag punta kayo dito, sabihin nyo pag napunta kayo dito, sabihin nyo sa kanila, nakita nyo sa vlog ko. Pero talaga perfect yung lugar na to, tapos mapuno. So kahit dagat yung nasa harap mo, hindi mainit. Lalo kapag tirik ba yung araw, hindi mo ramdam. Ito yung gusto ko yung kompleto. May puno, ganun, mag-green, tapos may dagat, mahangin, tahimik, komportable, mababait yung mga tao. Binola ko pa Ma'am Ay, baka nanonood ka. Alam mo na, yung talangka ako. Favorite ko yung ni Ma'am Ay yung taba ng talangka na ginagawa nila. Gusto ko yung lasa noon. Tapos ilalagay mo sa mainit na kanin. Kaya lang ngayon wala daw. Meron lang tinapang bangus. Di ba bangus dito masarap? Linggayan, dagupan. Kaya nag-order ako kasi uwi ko sa bahay. Ayun.
bango. Iba talaga yung pagka-brewed coffee yung iniinom sa umaga. Langhap, sarap, mga ganon. Hindi, binabawasan ko talaga guys ngayon mag 3-in-1. Kung pwedeng black coffee lang. Black coffee lang muna ako, tapos walang sugar and walang milk. Kasi umaarya na talaga yung yung sa tummy ko. Yung lactose intolerance, ganon. Tapos, babawas din ako sugar. Feeling ko doon ako tumataba sa maraming kanin, tapos sugar, ganon. Napaso ako, ang init naman pala. Ang cute nung lagay, napaso ako, sakit. Ang ganda nung lagayan nila, kahoy. Tapos may ganito. Try ko nga arborin to kay Ma'am Ai. Ma'am Ai, malalaman pagtas na itong vlog na to kung nahingi ko sa'yo tong baso mo. Ganda oh. Tapos may pag ganito ka pa, Ma'am Ai Dati sa mag mo lang ako pinapainom ng kape. Ngayon may pakahoy-kahoy ka na. Very good ka doon. Sarap. At ngayon palang dumating ang aking agahan. Tingnan nyo kung gaano kadami yung hinanda nila, Ma'am Ai, na breakfast ko. Sobrang dami. Okay lang naman kahit na late yung breakfast dahil ito ay magiging agahan at tanghalian ko na. Sobrang awesome kasi tingnan nyo guys, ayan, dami-dami. Diba guys? Samahan nyo ako na kumain. Nilagyan talaga nila ng hipon. Favorite ko kasi hipon tsaka crab. Wala pa naman kasing crab. Pero hindi ko ito mauubos. Yung iba tatabi ko mamaya para naman may stock ako. Iba na rin kasi kapag hindi na-guess yung turing nila sa'yo, pwede nang mali. Hindi, joke lang Pero kasi, naubos na naman ng gasol. Understandable kung bakit na-late yung breakfast. At saka, pinagkape naman nila ako kanina. Kaya naman, solved na solved. Di ko alam kung ano uunahin ko. Kung longganisa ba, okra, tapos may tuyo pa. Ang sarap. Kain tayo, guys. Nagugas na ako ng kamay. Tapos nakikita nyo ba si si Umi dyan. Hindi mo na ako dun. Sabi ko kala ate, pwede ba dun na lang sa kubo? Wala naman naka-check-in. Dahil medyo mainit doon sa spot ko. Tapos nakahiga lang ako dun sa loob ni Umi. Tapos nakabukas lahat ng pinto. Tapos electric fan lang. Sabi ko, baka pwede dito para press ko tsaka hindi mainit. Pumayag naman si Ate Jackie. Kaya naman kakain tayo. Sarap. Lagyan natin dito yung mga kalamansi. Feeling ko talaga ito sila Ma'am Ai ang ginagawa sa akin. Pinapataba ako pagkada uwi ko dito Gusto ko ng saging kasi guys, alam nyo ba kagabi pa masakit yung tummy ko. Ganon. Parang feeling ko dun yun sa ang sarap ng banana. Feeling ko dun yun sa tawag dito. Nagkape ako Starbucks di ba lactose intolerance. Pinagyan ko kasi na non-fat milk. Na medyo nagkulo-kulo yung tummy ko. Pero all goods. Di ko talaga alam kung ano unahin ko. Pero ito mo ng saging para lang yung chan ko ba? Yung sikmura ko. Para kalma. Ganon. Siyempre, unahin na natin ang hipon. Pagtapos ng saging, ay kumain tayo ng hipon. Ang bango. Iba talaga yung seafood dito sa sa bandang Lingayen. Sarap. Sarap. Tapos may bagoong. Lagyan ko ang kalamansi itong bagoong. Kasi alam mo ba guys, favorite ko nga yung bagoong isda tapos may kalamansi. Tapos isasabaw ko siya sa kanin. Tapos okra lang. Yung ulam ko sa bahay o kaya nilagang talong, ganun. Papalag talaga yung ganung ko. Sistema. Yan. Kain muna tayo. Pero na out of focus pag ang dami pagkain, hindi ko alam kung ano uunahin ko unahin ko yung favorite natin. Hipon. Grabe. Ma'am Ai, kung napapanood mo to, sobrang sarap talaga lagi ng breakfast dito sa Ice Camping Site. Tapos sulit na sulit. Kasi kung i-avail nyo to, parang sa consumable nyo, kasi diba 1,000, tapos magkano lang yung entrance nila, tapos yung matitira doon sa 1,000,
consumable yun na dito, para dito sa breakfast. So, malaking, malaking factor yun. Parang sa compute ko, parang 200 or 300 yung nun, yung pagkain. Tapos kung ganito kadami, diba, 2 kayo or 3, sulit na. Sa suka natin isawsaw yung yung hipon. Ito, kakanin tayo. Sarap. Sarap. Guys, namiss ko yung tuyo. Kayo ba? Kumakain kayo ng tuyo? Yung tuyo. Tuyo at itlog. Ganyan. Guys, alam nyo, yung tunay na maarte, hindi umaarte kapag ganito yung ulam. Miss ko. Kaya gusto ko umuwi sa probinsya kasi yung mga ganitong pagkain. Sa Manila kasi, puro na lang fast food, ganyan. Sarap. Hindi maalat yung tuyo nila. Parang sa tuyo pa lang, mapaparami na ako. Sarap yung tuyo. Guys, kita nyo ba yung tuyo? Tuyo. Sa mga OFW ko na subscriber, alam ko crave nyo din yung tuyo. Kakain ko na lang kayo para naman masabi ko sa inyo na talaga naman masarap ang tuyo. Sarap. Tapos okra na isasawsaw sa bagoong. Yung okra matanda pa sa lola ko. Bad siya. Hanap tayo malambot. Tigas nahalo yun. May mga ganun talaga Kasi dapat diba guys, kapag namimili ka ng okra, yung pinuputol mo yung dulo. Turo sa akin ng nanay ko yun Ganun, para makita mo kung malambot or ano. Ayun, parang walang putol. Tingin ko nahalo. Ito malambot. Sarap. And guys, at mag-uurong na tayo dahil tapos na tayong kumain ng pangmalakasan nilang breakfast. At kung natatandaan nyo, nung nag-urong ako dito, ay ito ang gamit ko. Yung mahiwagang poso. Nasira ko pa nga to Tingnan natin kung natatanggal pa yung tangkay. Tatanggal pa ma'am, ay sinira ko na. Pero dahil nakita nyo ata nahirapan ako nung huling punta ko dito, nakakatuwa na may gripo na dito. Tapos dito hindi nabutas yung sink. So hindi natatalsik sa paa ko kapag ako'y nag-uurong ng ating mga pinaggamitan.